tao ay inihasik naman po ang ng kaaway ang mga damo. Subalit meron po itong kapaliwanagan na nakasaad sa chapter 13 pa rin po, verse 36 hanggang 43. Pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay, lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanyang, ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masamang damo sa bukid. Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi. At ang mga taong pinaghaharian ng dyablo ang masamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang dyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susunugin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihahagis sa mga nagniningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Ayan, isang talinhaga po ang binitawan ng Panginoong Jesus sa mga tao. Subalit ang mga tao ay hindi nila naunawaan. Ngunit tinanong nila ang Panginoong Jesus, ipaliwanag mo sa amin kung ano ang talinhaga na ito. Ay iyong sinabi. Kaya ipinaliwanag po ng ating Panginoong Jesus. Wala pong pagkakaiba sa kalalagayan at sa sitwasyon natin sa panahon natin po sa ngayon. Ano po ba ang inihahasik ng bawat isang manggagawa ng Diyos? Walang ibang inihahasik kundi ang kanyang mga salita, ang salita ng Diyos. Ang sabi ng ganoon, dalawang uri po. Una, ang triguhan. Ang trigo o ang uhay, ang sabing ganoon doon sa una nating pinasa, ang inihasik ng magsasaka. At ang sabi ng ganoon, natulog po sila at nung sila ay makatulog, dumating ang dyablo o ang kaaway at ito ay naghasik ng masamang damo. So nagkaroon ng nagkasabay ang pagtubo ng trigo at ang pagtubo naman ng masamang damo. Kaya trigo at ang damo ang pinag-uusapan po natin dito, iisa po sa lupa na kanilang tinutubuan, magkasama po at magkadikit-dikit po sila. Sa mga magbubukid, sa mga magsasaka, sa mga magtatanim ng palay, ang ginagawa po nila kapag po sila ay nagtatanim ng palay, hindi ho sa bukid, hindi ho sa tarong dito, sa may tubig, kundi doon sa mga bulong-bundukin. Inaararo po nila yon. At pagka-araro nila, sinusunog po yung mga damo-damo doon. At pagkasunog po ng mga damo-damo, saka po sila naggagawa ng mga maliliit na butas. At habang yung isa ay nagbubutas, ang gamit nila ay isang, tawag ito, maliit lang na kawayan na merong tusok sa dulo. At ito yung ginaganon para mabutas yung lupa. At habang merong nagbubutas, meron namang nasa likuran niya. At yung nasa likuran naman ang may hawak ng mga palay. At sumusunod po ito ngayon. Itong nagbubutas sinusundan ng may hawak ng palay at ang bawat palay ay
So, dumarating po ang pagkakataon na habang ang palay ay tumataas, ang nangyayari meron ding mga damo. Kaya ang nangyayari pagka ang bukirin na ito na tinaniman ng palay ay pinabayaan ng may-ari, nagkakasama po yung damo at saka ang palay. Kaya pag tumataas na po ang palay, ang ginagawa po ng may-ari ay nililinisan po ito. Kaya meron po silang, ang ginagawa ng iba, meron po silang buhit kung hanggang saan. Meron pong pagitan. So yung bawat pagitan, doon sila bumabaybay upang tanggalin yung damo na nakakasira sa palay. At hindi nila namamalayan na nagkakasama at pangitingnan. Hindi nila makikita yung lubusang kagandahan ng pagtubo ng palay na kanilang itinanim. Subalit sa paglilinis nila, meron silang nadadali na mga palay, kaya nasasayang napuputol. Nasasama sa damo. Pagdating po dito sa banal na kasulatan, ang sabing gano'n ng Panginoong Jesus, hayaan mo lang na tumubo sapagkat meron po tayong pagkakaiba. Yun ay literal, aktual na pagtatanim ng palay at pagtubo ng damo. Subalit, ang pinakikita dito sa banal na kasulatan ay spiritual po ito sapagkat ito ay talinghaga o yung tinatawag na parable. Ito po yung talinghaga ng Panginoon. So, tayong mga hinasikan ng mabuting balita, sino po ang naghahasik ngayon ng mabuting balita? Ang bawat isang lingkod ng Diyos. Ang bawat isang tinawag ng Diyos na kanyang mga lingkod upang ibahagi at ihasik sa bawat puso ng tao ang salita ng Diyos. At kapag ito ay nasabi na namin kagaya ngayon ang ginagawa ko, ito ay isang bahagi ng paghahasik sa puso ng bawat isa sa inyo ang kanyang mga salita. Kaya ito ay tumutubo. At kapag ang sabi ng ganon, tumutubo na ang salita ng Diyos sa puso ng isang tao sapagkat ang ating puso ang siyang umaanyo na matabang lupa. Nauunawaan po natin, kapag tumutubo na ang salita ng Diyos sa puso ng isang tao, ano po ang nangyayari ngayon? Lumalago po siya. At ang ginagawa ng dyablo, nagkakaroon naman po siya ng panibagong paghahasik. Minsan sa isipan ng tao. Kaya minsan ang nangyayari sa isang Krisyano siya paglinggo, pagdating ng Lunes hanggang Sabado, ay hindi na. Nakagagawa na ng hindi tama at hindi maganda. Kasi nga, naaagaw yung kanyang hinahasik, yung hinasik sa kanya. Subalit, ang sabi naman ganon, kinakailangan sa isang iglesia, hindi lahat ay born again yan. Kahit matagal mo na siyang kasama, kahit matagal mo ng kapanalig yan, kahit matagal na kayong mga kapwa manggagawa, ay merong panahon yan. Hindi ninyo alam, hindi natin alam, na ang puso pala niya ay iba na ang motibo. Sapagkat nahahasikan na pala ito ng espiritu ng dyablo. Kaya nga, minsan, sa labas, tingnan natin, ay, born again ba yan? Bakit ganyan ang ugali niya? Nakukuha nyo? Yun yung mga punto. Kaya, ang sabing ganon, hayaan nyo lang siya sa loob ng simbahan. Hayaan nyo lang siya sa loob ng sambahan. Kahit gumagawa siya ng kabulastugan, kahit gumagawa siya ng mga kasalanan, hayaan mo lang siya sa loob ng simbahan. Ang sabing ganon, huwag mong tatanggalin kasi maaapektuhan yung mga mabubuting binhi. Baka pati yung mabuting binhi ay masira din. Diba kasi may mga kaparaanan ng pag-alis ng Diyos. Ang sabing ganon, ito po ay makikita natin na itong parable na to, ang tunay na mensahe po nito ay sa huling panahon. Tayo ngayon ay nasa huling panahon na. Pag-aani na po ang
hayaan mo na tumubo ang mga trigo. Huwag mong pakikialaman, huwag mong gagalawin ang mga damo upang hindi maapektuhan ang kanilang paglago. At pagdating ng tamang panahon, saka sila aanihin lahat. Sabay-sabay. Bakit hindi maapektuhan ang paglago? Kaya ayaw ng Diyos na alisin yung mga masasamang damo sa ating paligid. Alam niyo kung bakit? Pag inalis po yung masamang damo sa ating paligid, ay wala na pong magagamit ang dyablo para subukin ka. Para subukin ang pananampalataya mo kung hanggang saan ka talaga at kung gaano ka katapat sa Diyos. Kasi minsan may mga damo dyan na yung damo na yon ay matalas ang gilid yan, matalas yung dahon. At may mga pagkakataon na kapag ikaw ay nahiwa, ikaw ay nasusugatan. It means ikaw ay nasasaktan at nakakaramdam ka ng sakit ng sarili mong katawan. Minsan sa mga paa mo, pag wala kang pantalon at tumadaan ka sa mga damo na yan, meron yan gumuguhit at makikita mo yung dugo at nagkakaroon ka ng sugat. Ang sugat na yon ang magiging dahilan upang makita mo, malaman mo na ikaw ay isa na ang matatag na Kristiyano at mananampalataya. Dahil may gamot na inilalagay doon upang ikaw ay magiging matatag. Kaya may mga pagsubok. Habang ang damo na yan ay kasabay na tumutubo dito sa sanlibutan, yaan ang damo na yan ang gagamitin upang ikaw ay subukin kung gaano katatag ang pananampalataya at pagtitiwala mo sa Diyos. Subalit tandaan natin na hindi man tayo nakikilala ng ating kapwa dito sa sanlibutan ito, nakikilala naman tayo ng Diyos. Kung ikaw nga ay damo at kung ikaw nga ay trigo. At sa tamang panahon, sa huling paghuhukom, ang sabing ganon, uutusan na ng Diyos ang kanyang mga anghel upang anihin ang mga damong ito. At ang sabi, ano ang kauna-unahang ibinibigkis? Yung mga damo, hindi ang trigo. Tingnan po natin ha, mayroong protection ang Diyos. Kaya ang sabing ganon, huwag mong aalisin ang damo upang hindi maapektuhan ang mga trigo. So, pinoproteksyonan pa rin kayo ng Diyos. Andun ang pagmamahal. Tama yung testimony ni Pastor kanina. Andun yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Andun yung pag-ibig niya sa'yo. Pinoprotektahan ka pa rin ng Diyos upang salain ka bago dumating sa Jesucristo ay hubog ka na. Matatag ka na. Meron ng lalim ang mga ugat mo. Kasi kung aalisin yung damo na yon, hindi pa lumalalim ang pagtusok sa lupa ng iyong mga ugat. Mababaw ka pa rin. Kaya pinababayaan lang ng Diyos. Lahat ng mga ginagawa natin sa sanlibutan ito, pinahihintulutan lamang ng Diyos yan. Tandaan, hindi man tayo nakikilala ng ating kapwa, hindi man tayo nakikita yung tunay na puso natin, yung tunay na anyo ng pagkatao natin, nakikita tayo ng Diyos. Kaya ang sabi gano'n sa pag-aani, ito na yung sinasabi na sa huling panahon sa kanyang pag-aani. Ang sabi ng Diyos ay bibigkisin niya ang mga uhay. At pag bibigkis sa kanya, bibigkisin po, ang sabi gano'n, ano po yung bibigkisin? Yung mga damo. Bibigkisin, at pagkatapos bigkisin, ihahagis ito sa apoy. Yun ay ang impyerno. Huling paghuhukom. So, tingnan natin. At anong sabi sa hatol niya? Itong mga trigo ay ilagay mo sa aking kamali. Pag sinabing kamali, ito ay ang kaharian ng Diyos. Kaya nga dalawang uri ng tao na namumuhay. Huwag kayong magtaka kung merong mga Krisyano
merong mga born again, may mga Christian na nakakala natin ay Kristiyano na, pero ang ugali ay hindi makalangit. Ang ugali niya ay makalupa pa rin. Yan nga yung damo, tandaan lang natin. Nadamo yan. Bakit? Kasi sa tuwing nakikita mo yung ugali siya, minsan hindi natin maiwasan na pag-usapan pagkwentuhan. Pero hayaan mo lang siya na makasabay sa atin. Hayaan lang natin siya na makisabay sa atin. Sapagkat, ito yung gagamitin ng Diyos para subukin yung pagtitimpi mo. Di ba, tuturuan ka tinuturuan ka ng Diyos kung hanggang saan. Kasi minsan may mga time na naiinis ka na talaga. Ayaw mo na talagang sumama. Ayaw mo na talagang pumunta doon dahil yung ugali talaga niya, atribida, pakialamera. Hindi mo gusto talaga ang ginagawa niya. Masyadong nakikialam sa buhay. Yes, no, kayo ba eh? Kung makapag-utos pa siya ganun na lang. Ako uutosan niya, ayaw mo na talaga sumakay sa kanya. Dahil yung kalsada, gusto niya siya lahat ang mag-hari. Naiinis ka na ngayon, nagagalit ka na talaga. So, nakaka-relate ba? Di ba? Nakaka-relate kung minsan galit, totoo naman Pero pag nagtitay mo na siya, talaga naman, pag nag-share talaga siya Pero ang tunay na puso, kamusta? Nakikitaan ba natin ang mabuting halimbawa? Di ba? Hindi. Kaya minsan naiinis ka. Kaya ngayon, inilatlat ng Panginoong Jesus yung mensahe sa parable, sa paghahasik. Inilatlat niya, ipinakita niya. Huwag kang maiinis. Dahil yan ay ginagamit ng Diyos upang matuto kang magtimpi. Upang matuto kang magtiis. Timpiin mo yung sarili mo na galit ka na. Gusto ko munang talagang sabihin sa kanya na tigilan mo na ako. Huwag ka na sumama. Diba? Yung mga ganong pagkakataon. Oh. Lahat na lang pakikialaman, sisilipin ka. Oh, yung alam nyo, mahal po tayo ng Diyos kasi kaya pinakikita sa atin ng Diyos yan upang matuto tayong magtigil sa ating mga sarili. At kapag nakita ng Diyos na nahubog ka na, nakita na ng Panginoon na ikaw ay buo na ang pagkatao mo, meron ka ng malawak na pangunawa, meron ka ng malawak na pagtitiis, meron ka ng pagtitimpi sa sarili mo, o yun na ang pagkakataon. Ang Diyos na ang hahatol para sa Kanya. Totoo po yun at mangyayari po yan. Ibig sabihin, ikaw naman na sinubo ay lalagit na ang pananampalataya mo. Mag-uuhay ka na ngayon. Minsan, galit ka, diba? Yung ugali talaga niyan. Naiinis na talaga ako dyan, ha? Inis na talaga ako pag sabihan mo yan. Yung mga tipong ganon, diba? Pero sa pamilya natin, minsan nangyayari yan. Kaya lang, huwag natin pahintulutan. Idaan natin sa panalangin. Basta tandaan natin na pagdating sa ating sambahayan, sa ating pamilya, ang panalangin natin ay dapat na maligtas tayong lahat. Bago mahuli ang lahat. Maligtas ang bawat sambahayan na talagang nakatalaga para po sa atin. At ano po ang sabi sa Mateo chapter 7? Dito po tayo magtatapos. Mateo chapter 7 verse 21 to 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi, yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin,
Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumagawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Diba? Nakakalungkot. Kaya wag na natin pagtakhan. Kasabay po natin sa sanlibutan ito ang mga masasamang damo. Kasabay natin sa sanlibutan ito ang mga pusong matitigas. Huwag natin pagtakhan. Ang mahalaga, tingnan mo ang iyong sariling puso. Huwag mong tingnan yung ginagawa ng iyong kapwa na nagiging dahilan ng pagkapahamak niya. Dahil pag tiningnan mo yon, matatangay ka. Sa halip na siya lang ang mapapahamak, pati ikaw matatangay. So ano ang dapat natin gawin? Tandaan natin na ang ating sarili, ang ating pananampalataya ay may kanya-kanya po tayong pananagutan. Ang kaligtasan mo ay ikaw ang kikilos nito sa pamamagitan ng pagbukas mo ng puso mo kay Jesus. Sa pamamagitan ng pagtanggap po sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. At ang pananampalataya mo sa pamamagitan ng kusang loob na paglapit mo sa Kanya ay siyang lalago. Doon lamang ito lalago. Kaya tandaan natin na kahit sino pa man, hindi kayang iligtas ang buhay ng bawat isa sa atin. Si Jesus lang ang makakapagligtas sa atin. At ang sarili nating pananampalataya ang siyang makakapagligtas sa ating buhay at makapagbibigay ng tagumpay sa atin sa kinabukasan. Tandaan natin, ang mabuting binhi ang inihahasik ng Diyos sa ating mga puso. Yun ay ang Kanyang salita. Hayaan natin na gamitin natin itong mabuting ito sa pagharap natin sa Panginoon. Dumating man ang panahon na muling pumarito ang ating Panginoong Jesus. Nakahanda tayong humarap sa Kanya. Huwag natin tingnan yung ating paligid. Huwag natin tingnan, bakit siya? Kung siya nga hindi sumasampay, tapos ako, yayakapin mo. O, di ba? Huwag. Bagkus ikaw nga yung magiging daan pa para sa Kanya. Ikaw pa yung magiging daan para sa sarili mong sambahayan. Ikaw pa ang magiging daan. Tandaan na hindi ito palakasan. Wala na po tayong palakasan. Iba na po ang ating tinatakbong mundo ngayon. Pagdating po sa Diyos, kanya-kanya po tayo. Kapag ka ikaw ay may puso ng punong-puno ng pagmamahal sa Diyos at punong-puno ng pagpapakumbaba, malakas ka talaga sa Kanya. Lahat tayo, kapag ang lahat ng tao ay mayroong puso ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya, kapag ang lahat ng tao ay mayroong puso ng tunay na pagsamba sa Diyos, lahat tayo ay malakas sa harapan ng Diyos. Amen. Kaya ang bawat panalangin natin, ang bawat pagsusumamo natin, ay nagkakaroon po ito ng katuparan. Nagkakaroon ng katugunan sapagkat ganun po tayo kamahal ng Diyos na ating sinasamba. Tandaan po natin na sa huling paghuhukom, doon natin makikita at doon ipakikita ang pagbigkis ng mga damo na itatapon sa impyerno. Ang mga tao na gumagawa ng mga kasalanan sa harapan ng Diyos. So ano ang aral na dapat na makita sa buhay ng bawat isa? Maging matatag po tayo. Maging tapat tayo sa Diyos. Bigyan natin ang pagkakataon na patuloy na kumilos ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Bigyan natin ang pagkakataon na yung Diyos na ating sinasamba ay mabago yung ating mga buhay. Sapagkat habang tayo ay naririto pa sa mundo, tinuturuan tayo ng Diyos.
Matuto kang magtiis, matuto kang magpakumbaba, matuto kang sumampalataya, at matuto kang mag-alay ng iyong buhay sa Kanya. Tandaan po natin na ang ating kaligtasan ay nasa kamay ng Diyos. Kaugnay nito ay nasa desisyon ng puso mo. Kung nais mong maligtas, nais mong lumago, nais mo na pagpalain ka at nais mong maging matagumpay ang buhay mo sa sanlibutan ito. Dahil yan naman ang Kanyang pangako. Patuloy natin ialay ang ating mga buhay sa Kanya. Dumating man ang takdang oras, dumating man ang panahon sa Kanyang muling pagbabalik, sa Kanyang muling pagparito. At least sigurado na tayo ay tunay na ligtas at makakasama tayo sa Kanyang kaharian sa langit. Tayo ay umuko. Aming Diyos, maraming salamat sa iyong mensahe sa hapon ito. Nawa po, Lord God, patuloy mo pong itingo sa puso at isipan ng bawat isa sa amin ang mga mensahe mo. Bigyan niyo po, Diyos, ng paglago ang mga salita mo na patuloy po namin napapakinggan. Ang aming mga puso ay gawin mo po itong isang matabang lupa upang magkaroon ng bunga at umugat ng malalim ang mga salitang ito. Nagaano mang katindi ang aming makakasalamuhang kasalanan sa sanlibutan ito, ay nananatili po kaming matatag na meron po kaming puso na patuloy na sumusunod, patuloy na nagpupuri at patuloy na sumasamba sa iyong dakilang Panginoon. Amang banal, sinuhan mo po sa puso at isipan ng bawat isa ang iyong mga salita at patuloy mo po itong pagpalain. Sinasamba ka po namin, O Diyos, at sa aming pagkukommunyon sa hapon ito, ikaw po ang manguna, aming Ama, at patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa. Sinasamba ka namin, Ama, at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen.